Alright, shoutout sa mga kasama natin. Mega mega love shoutout po. Kamusta na? Yuki Sawaki, Aurelia Adenia, VMB, Romy, sino pa ba? Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Viola, Seraforce, Elvira G, Romeo Barcibal, Aishren Lagmay, sino pa ba dyan? Yuki Sawaki, Screamble, Ronnie Phil, sino pa ba? At sa lahat po na sana nandito. Nakakainis kasi si YouTube, hindi ko mabasa ng diretso yung mga pangalan nyo kasi may pa-at pa. Para siyang kwantuloy. Para siyang email address na hindi mo maintindihan. At saka siyempre si Charger yan. O yan, ito si Pulong mga kabsat, may sinasabi mga kakabsat, si Pulong. Umiiyak na naman si Pulong dito especially sa AFP kay Browner. Pero ito, i-explain ito ni Attorney Rene Bueno Mabsat. Itong pinaggagawa ni pangalan nito ni Pulong Bugbog Yutman. Sabi niya, USA missiles, bakit mahalaga sa ating bansa? Hamon sa pagiging malaya, Attorney Bueno, explain. Paki-explain, Attorney. 10 minutes lang to, guys. Last na to, last. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-usapan natin itong tungkol sa mga missiles ng Amerika na nandito ngayon sa atin sa Pilipinas. Isipin po ninyo, isang malaking kagamitan ng sundalo ang dinala sa Pilipinas. Ang pangalan nito, Typhoon Missile System ng Amerika. Ang pagdating ng kagamitan na ito ay nagdulot po ng malaking usapin, no? At away hindi lang sa pagitan ng mga bansa kundi maging sa loob ng ating sariling gobyerno. At maraming pumupunta dito, isa na dito yung anak ng dating Pangulong Duterte na si Pulong, no? Si Congressman Pulong Duterte. Umiiyak si Pulong. Ang usapan dito ay hindi lang tungkol sa armas. Yenda na! Mas okay Marami kagad ito niya. With Hansel Crackers. Ang usapan po dito ay tungkol sa seguridad natin, sa pagiging malaya natin, at sa pag-init ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at China. Siguro alam niyo naman po ang ating mga pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Matagal ng problema yan ng ating bansa dahil tayo ay gustong sakupin ng bansang China. So, tutukan natin itong missile na to. Ano ba ibig sabihin ng Typhoon missile? Ano ba talaga to? Itong missile system na ito at bakit ito usap-usapan ngayon. Ganito po ang paliwanag ng pagdating sa Typhoon missile. Ito po ay isang malaking launcher na kayang magpaandar ng mga missile na umaabot sa malalayong lugar. Parang parang isang malaking kanyon na pangdepensa. So malayo ang nito, ang nararating itong missile na to. Talaga long range. So ano ang kayang gawin nito? Itong missile na itinanim ng Amerika dito sa ating bansa. So dito sa pinag-uusapan nating missile, may dalawang klase ito. Ang unang klase ay yung Tomahawk missiles. Itong Tomahawk missiles ay pang-atake sa mga target sa lupa. At yung pangalawang klase ng missile ay yung tinatawag na SM-6 missiles. Ito naman yung missile na pangdepensa sa mga atake mula sa himpapawid o dagat. Ayan, pag may sasakop sa atin, pwede tayong sumanggana sa himpapawid saka sa dagat. So ang tanong ganito, bakit nandyan yan? Dumating itong mga missile na to noong April 2024 para sa pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at ng Amerikano. Sabi ng gobyerno, kailangan manatili ito pansamantala para matuto ang ating mga sundalo at para magamit natin ito bilang panakot sa sino mang gustong umagaw sa ating teritoryo. Siguro you are very much aware of the fact na ang China, inuunti-unti tayo nito. Meron sa Zambales, sa Palawan, diyan sa West Philippine Sea at kung saan-saan pang malapit-lapit sa kanila gusto tayong sakupin. Pero bakit naman nagagalit ang China na naglagay tayo ng parang pandepensa natin sa ating bansa? At nung itinanim ito ng bansang Amerika dito sa Pilipinas, anong dahilan? Bakit naggagalaiti sila? So kasi ang missile system na ito ay may sapat na layo. Yung range nito, kayang tamaan yung mainland China. Para sa kanila, ito ay isang direktang banta na dinala ng Amerika sa likod bahay nila.
Sabi nila, nagdadala lang daw tayo ng gulo sa region. Naku, tayo pa yung nagdadala ng gulo sa region. Samantalang tayo ito yung nananahimik, ating mga mangingisda, kanilang ayaw pahintulutan manghuli ng mga isda dyan sa West Philippine Sea. Pati dyan sa Zambales, sa Masinloc, lahat yan. So dito, karapatan kasi natin to, napalakasin ng ating depensa. Hindi tayo kailangan magpaalam o sumunod sa sino man, lalong-lalo na sa China. Ang missile nito ay para sa sarili nating interes. Wala tayong pangako sa China na alisin to. Ang nakakagulat nga dito, ba't nagpuputak si Congressman Pulong Duterte? No? At parang pinagtatanggol pa yung China. Siyempre dapat tayo Wala tayong magagawa, attorney, pag pro-China talaga, ipagtatanggol talaga ang China. Hindi kayang ipagtanggol ang Pilipinas. bilang Pilipino, yung pangangalagaan natin, yung kapakanan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Di ba? So, nitong buwan na to, no? Yung issue na to sa depensa ay now isang malaking away na pampolitika sa ating bansa. Ang sabi kasi ni General Bronner, yung AFP Chief of Staff, sinabi niya na totoo na kayang abutin ng missile, no? Ang China kapag pinaputok to. Pero nilinaw niya na ang layunin ay pagsasanay at depensa lang dito sa bansa natin, no? At ang ito namang kongresista ng Davao, no? Yung atake ni Congressman Duterte, bumanat at inakusahan si General Bronner na nagyayabang. Work is a pain in the apps. My files are in this. Again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Sinusugal daw ang buhay ng mga Pilipino. Wow. Parang totoo no? Ang tanong niya, mas mahalaga ba sa inyo ang Amerika kaysa sa kapakanan ng Pilipinas? Ano mas mahalaga? Dapat, attorney, mas mahalaga ba sa mga Duterte ang mga Chino? Ganun dapat balik sa kanila. Tragis. Amerika o China? Yan ang aking personal na tanong kay Congressman Pulong Duterte. Kaysa naman mas pahalagaan natin ng China, doon ako sa Amerika. Di ba? So, ito naman ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines. So, sumagot kagad sila doon sa tanong ni Pulong Duterte. Ang sabi nila, ang akusasyon ni Pulong ay hindi totoo at nagpapahina sa kanilang pagiging makabayan. No? Ang AFP ay tapat sa Pilipinas, no? Hindi sa ibang bansa. Agree. Ako personally, mas gusto ko na yung Amerika kaysa sa China. Pero ang sabi ng AFP, tapat siya sa sarili niyang bansa. Hindi sa kahit kanino mang bansa. At tinawag naman ni Commodore J. Tariela ang pahayag ni Duterte ni Pulong na pro-China at nakakagulo. Divisive noise daw. No? Dahil tila inuuna pa raw ni Duterte ang pag-aalala sa China kaysa sa pagtatanggol sa ating bansa. Yun nga nakakagulat dito pagdating dito sa grupo ng mga Duterte. Lalong-lalo na sa first, yung dating pamilya nitong Duterte, no? Yung dating Presidente Duterte na talagang China ng China ang protection nila So ang hamon sa ating pagiging malaya, itong Typhoon missile na to ay hindi lang isang sandata. Ito ang nagpapakita ng malaking problema sa ating politika. Para sa mga kaalyado natin, ito ay lakas at proteksyon. Para sa mga kalaban natin, ito ay banta at provocation. At sa loob natin, nakita natin ang malinaw na hati sa pagitan ng mga nagsasabing kailangan natin ng Amerika para lumakas at ng mga nagsasabing mas mapanganib ang kanilang presensya dito sa ating bansa. Ang hamon sa Pilipinas ay ganito. Handa ba tayong manindigan bilang isang ganap na malayang bansa? Isa tayong sovereign state, di ba? O nagiging base na lang ba tayo ng Amerika na isinasapalaran ang ating kaligtasan? Ang krisis na to ay sumusubok kung gaano katibay ang ating pagkakaisa habang tayo ay nakatayo sa gitna ng digmaang politikal ng mga dambuhalang bansa. Isipin po ninyo, proteksyon para sa bansa at sa mamamayang Pilipino, depensa para sa ating soberenya, o proteksyon para sa China. Tama. So hanggang dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Tragis talaga tong mga Duterte na to, no? Basta pagdating sa mga ginagawa ng gobyerno na ikakaunlad
ng mga trainings ng mga sundalo natin, no? Tapos sasabihin nila, bakit nagpapakitang gilas? Ano yan? Ano, sisip-sip ka sa Amerika? Puro ganun yung mga statement nila, mga kabsat, no? Putragis talaga. Samantalang hindi nila kayang batikusan yung ginagawa ng China sa mga fisherman natin, putragis dyan. Hindi nila kayang pagtanggol ang Pilipinas, no? Wala silang statement. Kumbaga, no comment talaga sila. Tapos pag may mga celebration sa China, nako, number 1 dyan, si Inday Lustay, mahilig magbigay ng kanyang, ano yan, parang kanya, greetings niya. Diba? Oh, nagcha-Chinese pa nga, di ba? Tragis. Ay, nako. Salamat, Attorney Rene Bueno. Oh? So, yan, mabsat, no? So, ano sa tingin nyo ang pagkaka-explain ni Attorney Rene, di ba? Maganda naman yung pagkakanya, di ba? Yung layunin, no? Na training, di ba? Kaso nga lang, kabado. Itong mga pro-China na to, baka sabi nila, may plano. Panganibs daw sa girahin daw ang China. Tragis talaga sila. Alright. So, yun na muna last subtopic natin. Maraming salamat, Mamsat. Sa mga hindi pa po like, subscribe. Shout out po sa inyo lahat. At syempre, dahil na po tayo, palilipat ko kayo sa ating premiere. Yan. Ito po yung premiere. Ongoing na po siya ngayon, 3:15. Yan. Lipat po tayo dito. Yan. Kahit mag-like lang kayo, Mamsat, maraming salamat po. So, again, maraming salamat. Kita-kits tayo sa premiere natin ngayon. Yan. Yan po, yan yung link, Mavsat. So again, maraming salamat. Annalyn Mandato, Scramble, Madam Lenny, Scramble, Silvia Latore, Ice-Rain Lagmay, Charger, Aurelia Adenia, Viola Serafors, sino pa? Elvira G, sino pa ba? Silvia Latore, VMB Romy, at saka sa lahat with the VMB family at saka si PRRD nandyan na din. Si PRRD nandyan na din. Anak na kamote. O siya, maraming salamat ha. Thank you very much. Si Tony, at sa lahat pa naman nanonood sa atin ngayon. Thank you very much. Lipat po tayo sa kabila, Mamsat. Kahit like lang kayo, mag-like lang kayo. Salamat po. Thank you very much, Mamsat. Maestro Paul is signing off. Paalam, Mamsat. Bye-bye.